Grabe mga ka-dreamers, napakarami nga sa inyo ang nakapansin na napakarumi nitong aking silong or ilalim ng una kong kubo. Kaya naman maglilinis ako ngayon para kahit papaano ay magkaroon nga ako ng content. Tsaka marami rin sa inyo ang nagsabi na ka-dreamer kapag hinayaan mo nga na madumi ang ilalim ng iyong kubo ay maaaring magkaroon diyan ng ahas. Nakatutuwa naman sapagkat kahit papaano nga ay napakarami rin nating kapwa ka-dreamer na may pagmamalasakit sa akin. Uy. Abay ganyan dapat may pagmamahalan lalo na't nalalapit na ang Kapaskuhan. Pero alam nyo ba mga ka-dreamers, sa totoo lamang simula nang ipagawa ko itong aking unang kubo ay hindi ko talaga nalinisan itong ilalim. Ang masistika pa nga riyan, hindi ko na nga ito nalilinisan tapos ginawa ko pang imbakan itong mga tuyong niyog. Bali ari nga mga nyog na ito mga ka-dreamers ay mula nga sa 3 puno ng niyog na sakop nitong aking unang lote. Kapag kasi may napupulot nga kami rito na tuyong niyog ay dito namin inilalagay sa silong ng aking kubo. Dahil medyo marami na nga kaya naman medyo mapangit na rin tignan itong aking kubo sa malayo. Tapos dumagdag pa ito mga ilang piraso ng basura na nadadala nga siguro ng hangin kapag malakas. Dahil hindi ko nga ito mga ka-dreamers nililinisan kaya naman ginapangan na rin ng mga gumagapang na damo tulad ng cover crab. Abay mabuti na lamang at wala nga akong may content ngayon kaya naman ito na lamang para kunwari masipag. Charot! Bali ito nga pala mga ka-dreamers ang mga nakuha ko nga basura mula sa silong. Medyo marami-rami na rin at hindi na nga kaaya-ayan tignan. Tapos napagdesisyonan ko nga pala ito mga tuyong niyog na nakuha ko nga sa silong ay dito ko na lamang itinambak sa puno ng isang niyog. At habang ako nga rito ay busy sa paglilinis, itinutuloy na rin ni Namang Lando ang pagbabakod nga rito sa kubo. Sapagkat kahit dalawa nga sila mga ka-dreamers na nagbabakod ay hindi pa rin natapos buong maghapon kahapon. Kung mapapansin nyo nga pala ay may pinakang suyab na nga itong aking unang kubo. Pinalagyan ko ng extension mga ka-dreamers para kahit papaano nga ay may dagdag na pahingahan din. Minsan kasi ay medyo napararami ang mga taong bumibisita nga kay ka-dreamer ninyo. Kaya pinalagyan ko ng extension kasi kapag marami hindi nakasya doon sa aking pinakang kubo. At sa sobrang busy ko na rin nga ho mga ka-dreamer sa pagpapagawa ng bahay kay Tatay Efren at kay Nanay Josepina kaya naman hindi ko na kayo na-update sa pagpapa-extension ko nga rito sa kubo. Kaya naman this time ay mag-focus muna tayo sa atin at napababayaan ko na huy. Bali hindi pa nga talaga natapos kahapon si Namang Lando kaya naman ngayon ay pinagpapatuloy na nila ang pagbabakod. Napansin ko kasi mga ka-dreamers ay mas nahihirapan or mas natatagalan pala sila ay dito nga sa pagbibiyak ng kawayan. Dagdag pa yung pagtatalas nila sa bawat piraso kasi medyo matalas nga ang paligid. Kaya naman inaalis pa nga nila yun mga ka-dreamers para kahit papaano ay mabawasan ng kapahamakan. At habang busy nga sila sa pagbabakod, ako naman ay pinamumulot ko na nga itong pinagyasyasan nila ng kawayan. Bukod kasi sa wala akong ginagawa mga ka-dreamers ay nais ko rin magpakita talaga sa video. Baka kasi sa kadalasang hindi nyo na ako makita sa video ay malimutan nyo na ang pagmumukha ko. Naranasan ko na kasi before na hindi lamang ako nakita ng halos 1 buwan, abay nakalimutan na ako. Burger na nga pala ngayon mga ka-dreamers ang aking pamerienda kasi nitong mga nakalipas na araw ang madalas ay pansit. Paano ta malapit lamang sa school itong aking lote kaya naman kapag pumupunta ako sa restaurant ayun palagi ang available. Hindi naman nagrereklamo si Namang Lando pero napapansin ko ay hindi nila nauubos. Siguro ay nasasawa na rin kasi talaga namang yun palagi ang aking pamerienda. Kumbaga may isang araw mga ka-dreamers na maghapon, maga at hapon yun ang kanilang kinain bilang merienda. Abay ewan na lamang kapag hindi pa humaba ang kanilang buhay. Kasi nakagisnan ko na nga mga ka-dreamers dito sa amin sa probinsya na kapag nga raw birthday mas magandang handa ay pansit at spaghetti para humaba ang buhay. Dahil malakas nga ang kapit ko sa paniniwala na iyon at sinusuportahan ko ang buhay ni Namang Lando kaya yun na lamang ang pinakakain ko. Abay kung alam nyo nga rin mga ka-dreamers ang paniniwala na iyon ay comment kayo sa comment section kung ginagawa nyo. Sa mga sandaling ito nga pala ang ginagawa na nila ay itong ang panara ng pinto. Nakiisyoso na naman ako rito baka nga kasi ako'y makalimutan ninyo. Bali ang ginawa nga palang pinto rito ni Namang Lando ay ito nga mag-asawa kasi makalipas ang ilang buwan ay mag-aasawa na rin si ka-dreamer nyo. Ayan, finally after 1.5 days mga ka-dreamers natapos na nga pala ang pagpapabako dito sa unang lote. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Wow! 26,000! 9,000! 15,000! 83,100. O, di ba mga ka-dreamers, ganun lamang kadali kumita ng napakalaki rito kay PH MOBA. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay yan sa comment section para ikaw ay manalo ng 500 pesos. Ipakikita ko sa inyo kung paano ako kumita ng malaki rito kay PH Mines. Ang madalas ko rito laruin mga ka-dreamers ay Super Ace,
Ayan. Dito nga pala mga ka-dreamers, kay Super Ace, pwede kang mag-bet ng 0.50 centavos hanggang 1,000 pesos. Pindutin nyo lamang itong bet, tapos piliin nyo lamang diyan kung magkano ang inyong itataya. Kapag nakataya na kayo mga ka-dreamers, spin nyo lamang. Yan, ganyan. Ayan na, scatter. Ayan, 10 spins. Dito ako kumikita ng napakalaki. Lay. 600 pesos. Wow, 15,600. 6,000. 3,600. 2,400. Wow, 26,000. 9,000. 15,000. Ayan mga ka-dreamers, ito ang aking napanaluhan. Sa pagtaya ko ngayon, 83,100. O, diba? Ganun lamang kadali manalo rito kay PH Mines. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay iyan sa comment section para manalo rin kayo ng 500 pesos.